So, eto guys, yung Suzuki Gixxer SF155, nilabas last year, no? Kung natatandaan nyo guys, na-review natin yung isang color variant nito, which is yung blue, white, red combination. So, this time naman is itong glossy black. So, before muna natin ikutan to guys, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this motorcycle is powered by 155cc, air-cooled, single-cylinder, 4-stroke, 2-valve at single overhead cam. So, this one guys ay merong 5 manual transmission at ito ay FI na. Meron din itong lakas na 10.4 kilowatts at 8,000 RPM. Tapos meron din itong max torque of 14 kilowatts at 6,000 RPM. Tapos hindi ka na din mabibitin sa long ride guys kasi meron siyang malaking fuel tank capacity na 12 liters at kaya nitong umabot up to 50.2 km per liter. So kita nyo naman, napakatipid nito sa gasolina. Pero it may vary pa rin guys, no, sa total hobby ninyo. Kung kaskasero kayo, mabilis kayo patakbo, hindi nyo maabot yung kiniklaim ni Suzuki. Pero kung takbong pogi lang, like 70, yan, I'm sure kung maaabot nyo yan, no? Tapos, dito tayo sa kanyang looks. So, siya po may pagka-minimalist, no? Pagdating sa design niya, minimal lang. Meron siyang decals dito na silver. Ayan, parang neon green. Tapos, this one guys is dark gray. And wala ka nang iba makikitang decals kundi yan lang. Tapos dito yung kanyang brand na Suzuki. Sa kanyang mags, ayan, naka neon green din siya. Sa headlight, naka LED po siya. Actually, mahalin tulad mo siya doon sa big bro niya na sa Suzuki Gixxer SF250. So, binabaan lang yung displacement guys. Halos identical po yung itsura nila, no? Ayan, sa turn signal is bulb type pa rin. Tapos, telescopic yung kanyang front suspension. Single disc brake with dual path piston brake caliper na yung brand ay Vibre. And tire size sa front is, ayan, 100 by 80 by 17 and tubeless. Type na po itong tire niya. Then sa mga nagtatanong, this one is non-ABS. Unlike doon kay Gixxer SF250 na naka-ABS. No? Tapos dito sa kanyang side mirror guys, ito guys ay pwede ma-fold kung if ever ipapark mo to sa mga masisikip na lugar. No worries kasi pwede itong ma-fold. No? Pwede nyo po itong ma-fold. Yun nga lang medyo matigas, medyo stiff siya. So, dito naman tayo sa kabilang side. Ito po yung itsura niya. Ayan, sa mga lady rider dyan, pwede to sa inyo. Kung gusto nyo ng entry-level sports bike, I highly recommend this one. So, dito guys, tayo sa kanyang handlebar. Of course, ayan, naka-naked. So, yung meron dito na button is kill switch off. Ayan, electric start. Sa kabila naman, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch off, at saka yung horn. Then, pagdating naman dito, mechanical key pa rin yung gamit. Ito yung susi niya. Pag binili nyo to, meron pang spare na isa. Dashboard is fully digital. Tapos, meron siyang select and adjust button. So, syempre, yung mga information meron dito like speedometer, odometer, fuel gauge, trip 1, trip 2, meron din itong time. Sa fuel tank guys, ayan, kita nyo naman napakalaki na. And matagal pa kayo magpapagasolina ulit. No, pag naka full tank to. Since ito ay matipid sa gasolina. Sa seat, naka split seat type. Generous na din yung kanyang seat sa driver. Compare kay Suzuki GXS 150, no, or GXSR 150, no. Tapos ito yung upuan ng angkas mo, grab bar, maganda yung pagkakamount, astig at saka stylish din. Tapos dito, nandito yung kanyang, of course, brake pedal. At sa mga nagtatanong pala, so ilang liter ng oil yung ilalagay dito pang change oil. Ayan po, 1000 ml or 1 liter. So, nandito yung foot peg ng driver, yung tambucho niya as is pa rin. Same din kay Gixxer yung naked at saka Gixxer SF250. Ayan. Tapos, naka-chrome yung heat guard. Dito naman, naka-dual exhaust. So, yan guys, dalawang butas. So, astig, nag-complement sa kulay niya. So, this one is naka-monoshock pa rin yung suspension sa likod. Meron na din siyang tire hugger dito. Meron din siyang mudguard dito. Para pag idadaan nyo to sa maputik na lugar, hindi saan-saan tatalsik. So, nandito yung piston path brake caliper niya. Single disc pa rin sa likod, non-ABS. Tubeless tire yung sa likod din. At ito ay merong tire size na 140 by 60 by 17 sa cornering. Napakaswabe nito. No? Ayan, tapos sa tail light naka-LED, turn signal is naka-bulb type. Tapos may ilaw pa rin siya ng plaka guys, ayan. At naka-reflector
pa rin. So, dito tayo. And, dito tayo sa tail. Ito yung itsura niya sa tail. Kita nyo naman guys, napaka-sexy. Dito, ito yung kanyang chain cover. Naka-swing arm pa rin siya. Same pa rin na dati. Ayan, foot peg ng angkas. Ito yung bukasan ng seat sa likod. Pero wala naman kayo mailalagay dito guys, kundi, yun, papers lang ng motor tsaka pamunas na maliit. No? So, ayan, dito tayo sa kabilang side. Ano yung makikita nyo dito? Ito yung itsura niya. O, diba? Tapos, dito naman tayo guys. Nandito yung kanyang transmission. No? 5-speed manual transmission. Foot peg ng driver, side stand. Wala pa po yung side stand switch. So, if ever guys, kung gusto nyo tong i-upgrade, since last year ito nilabas, by this year, ano yung gusto nyo upgrade dito? Just comment down below, no? Kasi for me, kung i-upgrade to, sana ginawa na tong ABS. For me, no? Parang sa ganon, sulit. Tapos may traction pa, o diba? Yun nga lang, magdedepende doon yung presyo nitong si Gixxer SF. Ayan, 155. So, ayan guys, yung kanyang itsura. At kung interested naman kayo dito, pag-usapan naman natin yung presyo niya. So, first pala, kung if ever interested pala kayo dito guys, ito ay located sa may LYR Marketing Corporation, Kanakotan, Tagum City. Ilalagay ko na lang sa screen yung full address, wag yung phone number. Tapos this one guys is nasa gitna ng Kawasaki Clib at Honda Big Bike Tagum. Actually marami pa silang brand na available dito, kagaya ng Suzuki, Kimco, Benelli, Appliances. Meron din silang Bajaj na tri-wheeler. So, balik tayo dito guys. Yung updated price nito is, ayan, 114,900 if spot cash. Pero kung sinahulugan, yung down payment is 8,847 at monthly sa 3 years na 5,369 at rebates na 200. So, ayan. Ano masasabi nyo guys? Sulit ba siya sa presyo niya? At ito ba yung klase ng motor na bibilhin nyo? Just comment down below.